Wala na marahil hihigit pa sa kaligayahang madarama ng mga bagong kasal kundi ang mabiyayaan ng anak ang kanilang pag-iisang dibdib. Ito ang nadama ng mag-asawang Brenda at Alvin nang magbuntis agad si Brenda sa kanilang panganay. Una-una lagi kong pinagpipray na maging healthy ako, tapos maging maayos yung baby ko. So, by God's grace and guidance, so hindi naman niya ako pinabayaan during my pregnancy. Kasama ang asawang si Alvin, regular ang pagpapacheck up ni Brenda upang masubaybayan at matiyak ang normal na development ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang suporta ng asawa ko, lagi niya akong sinasamahan sa mga check-up. Kung ano yung sinasabi ng doktor, inumin ko kasi alam niya na minsan takot akong uminom ng mga gamot. So, ganon. Tapos yung mga fruits, lagi namang bumibili siya. Bagamat kung minsan ay nakadarama ng pangamba si Brenda, patuloy siyang kumakapit sa Panginoon. Yung pregnancy, wala akong naramdaman na natakot. Lahat ini-offer ko kay God. Trust ka lang kay Lord, so hindi ka dapat mag-worry. Makalipas ng ilang buwan, isinilang ni Brenda ang isang malusog na sanggol at pinangalanan nitong Zarina. Subalit sa kabila ng malusog at normal na pangangatawan, mayroong hindi nakitang malalang karamdaman ang bata. Wala namang sinabi ang doktor na may kapansanan siya or what. Obserbahan lang namin almost 2 weeks. Paglabas namin, naka-close yung eyes niya. Tapos 2 weeks, naka-close pa rin. Tinignan yung record, sabi niya, wala naman po. Tinignan din siya ng pedya. Okay naman po siyang lahat. Nang magpatingin sa ibang espesyalista, nakumpirma ang kondisyon ni Zarina. Siya ay may microphthalmia dahilan ng kanyang pagkabulag. Masakit man, maluwag pa rin sa pusong tinanggap ni Brenda ang napag-alaman. Tinanggap ko kasi sabi ko, binigay mo siya sa amin. Nasa isip ko, lahat ginawa ko, regular check-up, tapos lahat ng advice ng doktor, sinusunod namin. So, thank you Lord kasi binigay mo siya sa amin kasi alam ko na may purpose ka. Pinagkatiwala mong ibigay sa amin, so gagawin ko kung ano yung nais niya. Para sa proper care at upang maalagaan ng tama, kumonsulta si Brenda sa mga eksperto. Talagang ginaguide ni Lord na napupuntahan ko yung mga tao kung sinong dapat lapitan. Sinunod na mabuti ni Brenda ang lahat ng in-advise sa kanya kung paano aalagaan si Zarina. Papalakin ko siya na yung hindi siya naiiba sa lahat. At saka ipaparamdam ko sa kanya na wala siyang kapansanan. So parang ano lang siya, yung ordinaryong bata. So ganun ang ginawa ko mula maliit. Talagang pinagagawa ko sa kanya yung pwede niyang gawin. Yung lugar na pwedeng puntahan, pinupuntahan namin. Makalipas ang 3 taon, ipinagbuntis ni Brenda ang pangalawa nilang anak. Sinagot kaya ng Panginoon ang kanyang dasal na ito'y may paningin? Abangan niya sa pagpapatuloy ng kanyang kwento sa linggong ito. Taong 1997 nang isilang ni Brenda ang pangalawang anak na si Camille. So pagkalabas pa lang ni Camille sa tiyan ko, sinabi ka agad ng doktor, so dinig na dinig ko, sabi niya, ay katulad ng kapatid niya. At that time, nagpasalamat pa rin ako kay Lord kasi sabi ko, wala mang dapat sisihin. Bagamat taglay ang sakit na dumapo kay Zarina, sa kaso ni Camille ay may kaunti siyang naaaninag. Tinutukan ang gusto ni Brenda ang pag-aaral ni Zarina. Narinig ko na kasi yung Pilipinas School for the Blind. So, doon ko sila unang napapasok. Yung una talaga, yung naging challenge ko talaga is malayo. Naparealize naman sa amin before na for our good yon and for our education, I feel inspired and yun, motivated na pumasok din naman dahil everyday yung learning talaga and yung parang na-treat ko siya as adventure. Upang mabigyan ng normal na buhay bilang estudyante ang magkapatid, in-enroll sila ni Brenda sa regular school sa umaga at sa hapon naman ay sa SPED. Sa kabila ng kapansanan, napabilang sa top 10 sa magagaling na estudyante si Zarina, bagay na hindi matanggap ng ibang mga magulang. Hindi maiwasan yung nagtatanong sila or nagdududa sila, especially kapag nalalaman nila na nagiging kasama din naman kami sa top 10. So may mga parent na nagre-react
Sa ibang mga regular teacher, pag nakakausap ko sila, natutuwa sila kasi sabi nila kahit may kapansanan sila, kaya nilang makipagsabayan sa mga kaklase nila. Ang aim ko naman talaga sa sarili ko, bakit ko ikakahiya yung mga anak ko? Sabi ko, kung kaya ng ibang bata o ibang tao na lumabas, so ipararamdam ko, saka ituturo ko sa mga anak ko kung paano sila ma-expose sa ibang tao para hindi darating na wala silang alam. Upang makapamuhay din ng normal, hinayaan ni Brenda na maglaro sa lansangan ang magkapatid. Pero hindi sobrang pinafeel na may limitations. Hinahayaan kami maglaro sa labas, to experience life as a whole. Yung maging bata, tumakbo, pag nadapa, masusugatan, gagamutin lang. The way kami erase and yung pag-mold sa amin, same as typical children, ordinary children. So, hindi namin na-feel sa bahay namin na we have a disability. Sa pagsapit ng 10 taon ni Camille, unti-unti na rin naglaho ang kanyang paningin. Merong denial na, ay hindi, okay pa ako, nakakita pa. Ay hindi, wala na, lumalabo na. Kasi dalawa po yung process na dinidil ko that time. Yung paglabo ng mata ko and at the same time, yung mga naging limitation po dahil sa kneecap operation ko kasi pinagbawalan na po ako to do sports eh. So parang nandun siya sa proseso ng, teka lang, meron pa akong isang phase na pinagdadaanan, bakit sila nagsabay? Parang ganun. Magkagayon man, hindi pa rin bumitiw sa Panginoon si Brenda. Mas lalo siyang naging matatag sa kanyang pananampalataya. Ang una-unang gawin mo, acceptance. Kasi pag na-accept mo yung anak mo, so makikita mo talaga yung, alam mong, imposible pero nagiging posible dahil mahal mo una Panginoon, mahal mo yung mga anak mo. Sa mga hamong naranasan dala ng kanilang kapansanan, ano-ano pa kaya ang mga pagsubok na kanilang pagdaraanan? Abangan yan sa pagpapatuloy ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Nang magsimula si Zarina at Camille sa high school, mas tumindi din ang kanilang pagsubok na pinagdaraanan. Nagko-question ako ng, hala, bakit to nainis sa akin? Or parang bakit sila ganito? Paparamdam talaga sa'yo na ayaw nila sa'yo. Hindi ito naging hadlang upang panghinaan ng loob si Zarina. I don't let my disability define me. So I feel whole. Yung buo talaga yung pagtingin ko sa sarili ko. Parang yung disability ko is part lang siya. Malakas yung loob niya. Saka nakikita ko sa kanya na kahit mag-isa siya, hindi siya natatakot. Taong 2013 hanggang 2014, nakasama sa isang beauty pageant si Zarina. Before anyone believe in you, you have to believe in yourself. Napaka-significant nun sa akin kasi totoo challenging pero ang fulfilling niya. And then praise God kasi isa yun sa mga naging award ko na best in talent pa. Naging bahagi ng isang summer camp for the blind si Zarina, kung saan ay tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Napaliwanag sa amin one-on-one kung paano si Lord sa atin. May higit na kasama ko, walang judgment, kundi puro love lang. And yung may magawa ka mang mga kasalanan, kapasawayan is papatawarin ka niya. Naging aktibo si Zarina bilang isang choir member sa church. At noong 2015, nakapagtapos din sa kolehiyo si Zarina sa kursong Business Management, Major in Operations. Tinanggap ko si Lord sa buhay ko, kaya yung in-encourage siya kami mag-choir dito. Parang little way ko yon na makapag-give back kay Lord. And yung pag-work as an employee, yun yung naisip ko na makukuha ko, magiging ko yung experiences na kailangan ko, yung matututuhan. So, yeah, may self-fulfillment. Meron kami mga classmates na parang, ay, bulag, ay, hindi ka nakakita. Or, ay, bakit ka namin classmate, ay, hindi ka naman nakakakita. Hirap ako i-verbalize yung mga bagay na nafe-feel ko. Hindi ko siya nature kasi somewhat introverted po ako and timid. Umabot sa kasukdulan ang ginawa ng kanyang mga kaklase.
parang naisip niya siguro, ay, hindi niya masyadong pinapansin kapag mga verbal lang yung ginagawa ko. So gawin ko kayang physical. Hindi ako nagre-react, hindi ko lang pinapansin. Pero alam ko, aware ako that time. Sa pagiging mapag-isa ni Camille, Lumala po siya nung time na nabully ako. Parang nagkaroon po ako ng parang social withdrawal towards a relationship with other people. Bumaba yung self-esteem ko. Meron akong thinking na ay baka i-hurt din nila ako. sa pagkakataong ding ito, nakapakinig ng isang video sa social media si Camille na nagbigay pag-asa sa kanya. Habang pinapanood ko po yun, hindi ko alam pero iyak ako ng iyak na merong unexplainable feeling na nag-work na pala yung Holy Spirit that time. Doon ko po mas naramdaman na pinalaya po ako ni Lord from all of the pain. Sa naranasang paghilo mula sa Diyos ay naging aktibo si Camille sa choir ng church na kapagtapos sa kolehiyo ng Bachelor of Science in Education, major in preschool. Sa kasalukuyan, aktibo siyang national lecturer sa paaralan. Gusto kong maging ate nila, gusto kong maging teacher nila. So, ganun po yung perspective ko that time. Since I came to know more about Christ, I have realized na I have nothing without Him. Lahat po ng mga bagay na nangyayari sa buhay ko ay dahil alam ko po na inorchestrate niya. Pagsapit ng high school ay nagka-boyfriend si Zarina. Nung una ko nga siyang naramdaman, isip ko pa siya kung na ba talaga yon and na-love na ba talaga. Ang saya ni Zarina sa nadamang pag-ibig ay napalitan ng lungkot. O sinabi sa akin ng mom niya in particular na hindi siya boto sa akin as girlfriend ng anak niya or makatuluyan, ganun kasi nga blind ako. Nung una, syempre parang nalungkot and parang somehow hopeful ka na baka magbago pa. Matapos ang 3 taon, nagkahiwalay din ang dalawa. Hindi nagtagal nung siya ay nasa kolehiyo, muling tumibok ang puso ni Zarina sa pag-ibig. Sinigurado ko na heal naman na yung sarili ko, wala nang issues when it comes dun sa una and hindi naman ako yung tao na mahilig mag-compare. Pero sobrang na-overwhelmed ako and thankfully na siya mismo nagustuhan niya ako and minahal niya ako the way I am. Tapos pinaparamdam niya sa akin yung love and affection through yung support by being there. Matapos ang 8 taon na relasyon sa pangalawang boyfriend, ay nanlabo ito. During those moments na nag-start yung pandemic, syempre hindi na kami nakikita. Hindi na talaga siya naging okay despite ng mga pag-uusap and attempts. Sinubukan naman namin pero hindi na talaga. Sa panahon ng pighati at pagkasawi, kinausap ni Zarina ang mga churchmates. Kasi ang nasa isip ko nun, wag ngang ipilit yung mga bagay-bagay. Give time, give space. Bukod dun sa prayer na i-guide niya kung ano yung talagang dapat gawin. Parang na-affirm niya yung kung maaayos, kung kami pa rin talaga sa huli, mangyayari yun. Wag ipilit yung mga bagay-bagay, tsaka kung kailangan huminga. Ganun. Di naglaon, muling na in love si Zarina. Parang ang dami niyang insights. So, why not magtanong ako sa perspective ng guy? Hindi mag-jump sa mga decisions mo dahil lang over your emotions. Mas lumalim at nagkamabutihan si Zarina at Joey hanggang sa... Kinonfess niya na matagal niya na akong gusto. Send siyang email. Then, nung inopen ko yon 27 facts about me. Na-amaze ako kasi hindi siya typical. Ipinagdasal ng masinsinan ni Zarina si Joey at natanggap niya ang kasagutan mula sa Diyos. Parang nakita mo sa vision mo na kasama mo siya. Siya yung kasama namin together with my family. By that, nagtuloy-tuloy na siya hanggang ma-realize ko na talaga na love ko na din siya. Nitong July 2024, ikinasal na si Zarina at Joey na may temang Merry Christmas in July. After 10 years pala, na it pays off yung waiting para sa amin.
Hindi pa Pasko pero nakuha na namin yung gift from God, which is yung love namin for each other. Mahilig ako mag-wordplay. So, 'di ba, yung Merry Christmas, pwede mo naman siyang palitan yung asin kasal, Merry Christmas. Kung si Zarina ay naging tagumpay sa kanyang home business, naging aktibo naman sa pagiging theater actor si Camille. Ito yung nag-build ng confidence ko. Ito yung unang nag-expose sa akin sa mga iba't ibang klase ng tao. Hindi lang nila makita yung disability mo, pero mas mag-focus sila sa passion na meron ka and sa capability na meron ka. Sa likod ng entablado ng buhay ay nakatago ang isang mapait na alaala, ang bullying na nangyari kay Camille. Doon ko na-realize na yes, nagsa-start na po yung depression that time kasi nakaka-apekto siya sa daily life ko, sa relationship ko with other people, socially, ganyan. Parang hindi po ako basta-bastang, mas lalo pong lumala yung hindi ako nag-e-express. Sa pagkakataon ding yon, mas lalong pinanghawakan ni Camille ang salita ng Diyos. Na marami pong years na sinusuppress ko. And hindi ko ma-express. Pero sa kanya ko po pala ma-express. Yung journey na yun was, sabi ko, araw siya ng kalayaan. Pero ako yung mas nakalaya kasi sa tingin ko po, yun din yung malaking reason kung bakit ako nakakope dun sa emotional struggle ko po. Hindi ka lang lalapit kay Lord dahil meron kang pinagdadaanan, pero lalapit ka all throughout the season of your life. Sabi ko, bakit parang mas gusto kong lumapit lang sa Kanya? Sa naranasang paghilom ng mga sugat ng kahapon, ay naging aktibo din si Camille na mag-lead ng Bible study group. Wala po akong magiging successes kung wala po yung presensya niya. At kahit nung mga panahon na hindi ko pa ina-acknowledge na it's been always Him all along, alam ko na ginabayan niya na ako at kasama ko siya sa lahat ng panahon na yun. Sa kanyang pag-aaral, kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Education, major in preschool. Hindi nagtagal, siya ay nabiyayaan na magtrabaho bilang isang national lecturer sa paaralan. Kadalasan na ina-advise ko sa mga students ko is palagi silang magkaroon ng pangarap. Lahat naman ng bagay or lahat ng successes, nag-start sila sa pangarap. Sa kanyang faith journey, natutunan din ni Camille na patawarin ang mga nakasakit sa kanya noon. Kaya din nagkaroon ng healing process or ng forgiveness sa mga tao na naka-hurt sa akin is because first, in-acknowledge ko na I am a sinner, pinatawad din ako. Isang patuloy lamang si Camille na kapag tayo ay may Kristo, siya ang bubuo ng ating pagkatao. Kapag gina-acknowledge mo na you are fearfully and wonderfully made by the Lord, parang lahat ng limitations na yun at lahat ng kakulangan na yun, nabubuo. Yung sinasabi nilang heaven on earth, kumbaga, na-experience ko yun, lalo na sa family ko, lalo na sa kay mami and sa sister na meron ako.